for today's video, ayan. Anong oras na? Alas 9 na. Ayan. Kakarating lang ni husband kasi nga nag-night shift siya. Ayan, kasi may additional bonus yung night shift. So, nag-night shift siya hanggang bukas. So, kagabi, mag-isa na ako dito sa bahay. So far, by the way, yan. Lalabas ako sa garden ko. Magbibisita muna ako bago ako maggawa ng mga bagay-bagay dito sa loob. Ayan. Ayan. Kasi may tinatapos akong painting. Ayan, oh. Hindi ko pa alam kung, tawag nito, hindi ko alam kung ano pang ilalagay ko dyan. Minsan nauubusan na ako ng imagination. Ganun. Tapos kapag nakikita ko yung mga painting ng iba na posted, yung ang dami, grabe, ang dami nating mga kapwa Pilipino na super ang gagaling sa mga paintings. As in, grabe. Nakakahanga talaga sila, guys. Alam mo, pag nakikita ko yung painting nila, minsan, pag nakikita ko yung painting nila, minsan panghihinaan ako ng loob. Something like that. Pero it doesn't mean na, na nanghihinaan ako ng loob. It doesn't mean na mag-give up na ako. Parang naaano ako na, hindi ko pala ganun kaganda yung kagaling yung gawa ko, ganyan. Pero hindi, ibig sabihin na mag-give up ako. Lalo ako na, tawag nito, namomotivate na magpatuloy sa pagpipaint. Ayan. So, sabi nga nila, wala namang perfect sa, there is no perfect painting. Sabi ni Bob Ross. Yan. So, tuloy lang. It's just a matter of imagination. So, hahabisin ko siguro yung mga kamatis ko ulit kasi nga, ang dami. Yes, milo talaga. Kahapon, pinadala ko na kay husband yung second harvest na binigay na namin dun sa ka-workmate niya. Ito, mayroon na naman. Hindi ko alam. Tapos yung mga talbos ng kamote ko sa labas, kailangan ko ng harvest kasi ang dami na nasa sapawan mo ng okra. Pero hindi ko alam kasi hindi naman ako kakain ng maraming talbos na nakakasawa na. Mag-spray muna tayo kasi nga kapag hindi mo nakapag-spray nitong lotion. Ang dami na nangangkat sa labas, nagkakatiklat-tiklat yung mga binti ko. Maliliit sila na insekto na hindi agad nakikita. Ayan. Kapag hindi ako nag-spray, mantal-mantal na naman yung balat. Naitim na nga tayo. Tapos, marami pang peklat. Ang pangit na. Ayan. So, kailangan ko siyang tulungan. Kasi pag hindi ako nag-spray, kakagatin talaga ko naman hinalupak na. Hinalupak na. Nansisipsip. Ano ba yun? Hindi ko alam kung ano yung kinakain nila sa balat ko. Sinisipsip ba nila yung bubat ko? Anumik naman na ako, guys. Maaga pa. Ang ganda kasi ng panahon ngayon, guys. Alam mo, hindi na ako nagdidilig ng halaman ko. Ayan, nakita nyo yung sira ng sasakyan namin. Nagagawan ko yan. Oo. Naglalagay ako dito ng mga extra na fruits sa labas. Kasi parang pakiramdam ko may hayop dito na pumupunta tapos kumakain. Kagabi, nilagay ko dito yung saging. Tingnan mo yung natira. Apple lang, tapos yung saging. Ayan na, ito yung balat niya, kinain na nila. Bibigyan ko sila ng pagkain. Hindi ko alam kung ano yung pumupunta dito nag-visit kapag gabi. Hindi ko alam kung possum ba or yung raccoon or ano. Basta, binibigyan ko sila ng pagkain para naman maging happy sila. Diba? Ang dami na naman. Ang dami na namang pinag-ano ko na nga siya, guys. Tawag nito, nilagyan ko na ng maraming ganyan, maraming tawag nito stick kasi nga nagtutumbahan na kapag mahangin. Pambira talaga. Ayan, ang dami ko na ng mga harbisin na tawag nito, bulaklak ng kalabasa. Ginagulay kasi yan. Hindi ko muna hina-harvest yan kapag sobrang aga kasi hinahayaan ko muna yung mga honeybee na makakuha ng nectar bago natin harvestin. Ayan, di ba? Para may makakain sila. Di ba? Ganun tayo ka-animal lover. Wala lang. Gusto ko lang talaga silang alagaan. Be a good human being nga, sabi. Kailangan maging mabuti tayong human being sa mga hayop. So, harvest time na naman. Kaya ako na yan kinukuha, guys, kasi
kapag kahit hindi pa masyadong pulang-pula kasi mahihinog naman siya ng ano na. Kasi baka humangin na naman ng malakas. Magkandahulog na naman sila. So, itong beans natin, ayan, kukuhain ko na to. Ito yung gagawin nating binhi na itatanim natin next year. Ayan. So, marami yan. Green beans na long green beans. Pagkahalbisin natin yung talbos, guys. Tingnan nyo yung nangyari sa talbos. Ang taba na. Wala naman akong kapitbahay na Pinoy. Ano na lang gagawin ko din? Oh Lord. Alam mo yung feeling na dati, hirap na hirap ka magpatubo ng kamote para may magulay ka. Ngayon, ay talaga naman. Wala na. Hindi ko na kailangan ng mga tangkay. Ay, honeybee. Sorry naman. Nag-harvest lang ako ng aking talbos. Wag ka mga gat. Natin bawasan ko para luwag-luwag din. Oh? Ikaw ba naman? Ayan. Nagpo-pollinate pa yan siya. Nangunguha pa siya ng nectar, guys. Kaya hindi ko muna sa ginusturbo. Huwag mo akong kagatin, ha? Friends tayo, friend. Yan na, guys. Babawasan ko rin tong dito yung dahon kasi yung tapos ibalik na lang siya natin. Kasi yung okra dito ko tinanim kasi nga maganda kasi yung lupa ng pot na to. Kaya tingnan mo tumaba ng ano. Kaya yan no, nagbunga na yung okra, guys. Ayan. Kasi nga maganda yung lupa. Pag hindi ko binawasan yung dahon ng talbos, hindi na makahinga yung okra. Kailangan natin siyang linisan ng unti-unti. Nagkakalaman kaya itong mga talbos na to. Natin, kalaman. Yung ube, panigurado akong magkakalaman yun. Ay, kaganda talaga ng ube. Purple yan na ube. Uy, wala! Uy! Ayan nga, guys, magkakalaman na yung talbos. Ayan. At least medyo na siya, nag-damage na siya. Kasi itong mga dahon na to, wala hindi, bumalik yung mga usa talagang ibibigay ko sa kanila itong mga dahon. Talpik. Nangunguha sila din Ayan. Makin mo, ilang puno lang yung talbos na yan. Ang dami na ng ano. Wala. Ganito kadami yung nakuha natin guys. Sorry honeybee, hindi kita ini-istorbo na. Ako'y talagang gumagawa lang ang aking sariling gawain din. Nubos nyo na ba yan? Ha? Naharbisin ko na ha. Kasi ito hindi natin hinarbis to guys na lalansa lang na sayang. Mga baby ko na mga kamati. Alam nyo guys, pwede naman, okay naman nakausapin nyo yung mga talim. Actually, nakikinig yan sila. Kasi may buhay sila Lahat ng may buhay, nakakarinig yan. Yung cucumber ko andun sa dulo, tingnan nyo. Dati akala ko talaga guys, hindi yun siya magsusurvive kasi nga dahil sa lupa. Pero nung nilagyan ko ng mga pataba, ayan, ang lalaki ng dahon. Akala mo naman akala mo naman kalabasa. So ilan sila dito? 4 na, 1, 2, 3, 1, 3 puno yan sila guys. Pero tingnan mo to, isang puno, ang laki na, nagsanga na siya dalawa na yung sanga niya, iyon tsaka ito. Kaya lagyan ko yan ng mga ganito para makagapang siya kasi ano yung bunga ng pantalot ko. Saan ka pa? Para na akong kambing. Gulay is life. Kasi pag hindi ako nakakain ng gulay sa isang
isang araw or at least a week na hindi ako makakain ng gulay, nanghihina na ako guys, nawawalan ako ng kapangyarihan. Kapangyarihan na bumata ang pagmumukha. O, yan ha. Paano ko yan? Alam mo, kung pwede lang to tawag nito, i-shift papunta dun sa mga kakilala ko. Pinamigay ko na tong talbos na yan para itanim nila, no? O, yung isang beshi ko sa Illinois, kawawa naman siya. Wala siyang talbos doon, wala siyang gulay. Malapit-lapit lang yan, ay kanina ko pa binigyan yan. Ewan ko kung pwede to tawag nito, i-send through mail. Kaya nga, sabi ko kay husband, welcome na yung mga usa dyan sa labas na mag-harvest ng talbos. Huwag lang yung kamatis. Welcome lang sila na kumain ng dahon ng talbos. Ayan. Kasi nga, ang dami eh. Tingnan mo nga, oh. Hindi rin maganda na mag-araw-araw ka or lagi ka kakain ng talbos. Dapat balanse lang. Balanse lang, guys. Lalo na kapag yung creatinine mo, mataas na yung level. Huwag ka na kumain ng talbos kasi as I heard sa aming church member sa Manila before, pinagbawalan siya ni Doc kumain ng talbos kasi sobrang taas na ng creatinine niya kasi yung talbos nagpapalapot daw ng dugo. So, hindi ko alam kung totoo yun ha. Yan. Hindi naman tayo ganun. Wala naman tayong mga creatinine. Ayan. Sa awa ni Lord. Kasi hindi naman tayo kumakain ng mga yung mga pagkain talaga ng mga kagaya ng iba na unhealthy food. Like, hindi naman ako kumakain lagi. Lalo na baboy. No. Hindi talaga kami nakain ng baboy. Kahit si husband ayaw niya. Maliban na lang siguro kung barbecue. Ay, isasama ko to. Maganda to. Dahon ng bulaklak ng kalabasa. Masustansya yan, guys. Gusto ko yung amoy. Naaalala ko yung gulay ng nanay ko sa province. Nawawala yung homesickness ko. Alala ko yung mga childhood days ko. Mga gantong, alam mo mga gantong amoy, guys. Nagre-remind sa akin ng mga childhood days ko. Mga alaala ng kabataan, na laging kapag umaga, naaamoy ko yung mga maulan-ulan na panahon, tapos naamoy ko na may harvest yung nanay ko na kalabasa, yung mura pa na kalabasa, yung batang-bata. Tapos ganito yung amoy. Naalala ko yun. Kaya minsan may mga amoy talaga na makaka-remind sa atin ng mga childhood natin eh. Huwag na yung amoy ang hit. Pati amoy ang hit. I-remind ng childhood days natin. Guys, magbababad kung ha. Pag may gustong magtanim nito at si husband, sasabihin ko sa kanya, i-email na lang sa inyo ha. Hindi ko alam kung pwede. Pero try natin. Ayan, dito ko siya ilalagay guys ha. Ayan. Dito natin siya dito ibabad. Ay, hindi siya malagta. Ayan. But to say, parang hindi ata pwede guys kasi sinerch ko eh. Parang hindi nila ina-upload yung mga perishable goods na ipapadala mo. Ang dami pa namang talbos. Dami yan. Ang dami mga kaibigan ko gusto na magtanim. Wala naman silang talbos. Ako dito nag-uumapaw na. Gusto ko i-share sa kanila. Ang sawa na kakain ng talbos. Paluto na. Lagyan natin ng konting bagoong para may lasa. Sasawsaw ko din naman ito mamaya sa tuyo. Okay lang. Ayan na guys ang ating food for this morning. Kuha lang ko ng kanin. Ayan, of course, hindi naman tayo diet, di ba? Ayan. Ayan ang ating pagkain. And of course, bahaw yan guys. Wala nang init-init. Malambot naman yung ganyang bigas kasi. Sasawsawan din tayo ng konting suka.
Kunti lang kasi yung acid ko. Baka ma-trigger na yun. Acidic tayo. Maraming bagoong. Paparami ka talaga ng kain pag ganito ulam.